what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin na itong balitang ating nakalap at siguradong magwawala dito ang China mga kababayan, no? Dahil ang Amerika po, no, ay magpapadala ng isang anti-ship missile system dito sa ating bansa at ang tawag po dito ay Nemesis mga babayan, isa itong advanced na US weapons po. No, yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero tatanungin ko muna kayo, sang-ayon ba kayo na nagpapadala dito ng mga ganitong klaseng armas ang Amerika bilang suporta sa ating AFP? No, i-comment nyo lang dyan sa ibabaan yung mga opinion. Alright, so wag na natin patagalin to. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At kaya po ng ating sinasabi palagi, ating hiling lang, no, doon sa ating mga subscribers dyan, followers, pakilike naman po ang ating video ngayon at 1 view po, 1 like. Alright? So, umpisahan natin ang balitang ito mga babayan at ating alamin. Alright? Let's go! Kabilang ang pagde-deploy ng mga makabagong armas sa balikatan exercises ng Amerika at Pilipinas sa mga ipinangako ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bumisita sa bansa. Kabilang po dyan isang anti-ship missile system na ginagamit mula sa kalupaan. Saksi, si JP Soriano. Sa pagharap ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, tinukoy niya ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Inulit ni Hegseth ang pangako ng Amerika na suporta sa kinakaharap na pagsubok ng Pilipinas sa China. Peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict. Okay, so the friends needs to stand shoulder to shoulder daw mga kababayan. At maalala natin, talagang meron po tayong ganyang parang relasyon sa Amerika. No? Isa na nga po dyan yung sinasabi nilang ironclad po. No? Ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Kaya hindi natin maiaalis na ang Amerika po, ganun na lang ang suporta nila, no, sa Pilipinas. Siguro napamahal na lang din talaga ang Pilipinas sa Amerika, lalong-lalo na nung panahon na sinakop din nila tayo, 'di ba? Hawak ng Amerika ang Pilipinas, pero syempre gusto rin natin ang sarili nating kasarinlan. Okay, so siguro sa mga panahon na 'yan talagang napamahal na rin sa Amerika ang Pilipinas, kaya ganoon na lang ang kanilang pag-aalaga po sa Pilipinas. Okay? To ensure that there's free navigation, whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa suporta ng Amerika. Thank you, Mr. Secretary. Well, being a friend of the United States is something that is inherent with most Filipinos, considering the relationship that we have had over 100 years in various forums. And you are our only treaty partner, and have and continue to be the supporter for peace in this part of the world. Bilang bahagi ng pagpigil sa mga banta sa rehiyon, sinabi ni Hegseth na magpapadala ang Amerika ng karagdagang advanced capabilities sa Pilipinas. Inanunsyo ito ni Hegseth pagkatapos ng kanyang pulong kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. Okay, so magde-deploy daw sila ng mga advanced na mga kagamitan dito sa Pilipinas, mga kababayan. This includes using the Nemesis anti-ship missile system and highly capable unmanned surface vehicles in exercise Balikatan this April. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang anti-ship missile system na ginagamit mula sa kalupaan. The deployment of the Nemesis and other unmanned surface vehicles will... Okay, so unmanned surface vehicles to mga babayan. Ibig sabihin,
remote control to. Yung ganitong klaseng armas at hindi kailangan ng tao na nandoon mismo no sa sasakyan o sa mismong rocket launcher. Okay to, di ba? Hasten the introduction of these technologies into the vista of the Philippine Armed Forces and will train our troops to train for higher technological capabilities that we need for effective deterrence in the future. Ang pagsisiguro ni Hegseth, di raw iiwan ng Amerika ang Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito sa West Philippine Sea laban sa China at umpisa pa lang daw ito ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa. Nauna nang inalmahan ng Foreign Ministry ng China ang Defense Cooperation ng Amerika at Pilipinas. Lagi naman silang umaalma dyan, no? Lagi silang nagagalit, di ba? Pero pagka sila yung gumagawa ng mga kanilang military drill, no? Yung ginawa nila sa Taiwan, di ba? Mas malala yun, mas matindi yun dahil yung kanilang ginagawa ay yung mismong paano nila tatargetin, paano nila sasakupin, no? Yung Taiwan. Diba, mas malala yun, mas matindi yung ginagawa nila na yun. Kumpara dito sa ginagawa lang natin na matagal nang ginagawa ng Pilipinas. No, yung balikatan exercises na yan. Diba, yan yung yan yung pangit dito sa China, mga kababayan. Diba? Pagka sila gumagawa, okay lang sa kanila. No? Pero pagka iba yung gumagawa, nagagalit sila. Diba? Mensahe nito sa Pilipinas, tigilan na daw ang pagsisilbing mouthpiece o tagasalita ng ibang bansa. Pati ang talaga? mga paggawa daw ng gimmick para sa personal na political agenda. Sino ba gumagawa ng mga gimmick? Di ba sila lang naman, China lang? Sila lang naman yung mahilig sa mga propaganda? Di ba sila yung mahilig gumawa ng kwento? Yan yung yan ang problema sa China, mga kababayan, na nakikita natin na kung saan no, lahat ng gagawin ng Pilipinas, nakikialam sila. Diba? Doon sa pagbili natin ng mga armas, pag-upgrade natin ng mga barko, ng mga armas, eroplano, nakikialam sila, nagagalit sila. Diba? Hindi natin malaman kung ano ba, naiinggit ba sila o sadyang ayaw nilang lumakas ang puwersa ng Pilipinas. Diba? O gusto nila sa kanila tayo bibili ng mga armas. Diba? Baka mamaya pag bubili tayo ng mga armas dyan, puro sablay eh. Diba? Yung mga barko lulubog, yung mga gagaya ng ginawa nila sa ibang bansa. No, na bumili sa kanila ng mga tangke. O pagdating doon, di man lang nagamit yung tangke, sira. No? Pagtitraining parang siguro nagamit lang nila tapos wala na, nasira na kagad. So ganun, walang tibay kasi yung mga gamit talaga galing China, no? Mahirap talaga pagkatiwalaan yung mga yan. Sinagot ito ni Teodoro at Hegseth. We don't practice propaganda in this country. We don't practice propaganda. China lang ang nagpo-propaganda talaga. Yan, mahilig sila dyan. Dyan sila eksperto. Practice free speech and democracy. So the Philippines is not a mouthpiece. We don't seek to nation build. We don't seek to use chess pieces and move them around the board. All we seek is peace. All we seek is freedom and cooperation and mutual benefit. Sa pagbalik sa Amerika ni US Defense Secretary Hegseth, bitbit daw niya ang mahalagang impormasyong nakuha niya mula sa AFP at kay Secretary Teodoro. Mga impormasyong sasabihin daw niya kay US President Donald Trump na nangakong mas lalo pang pagtitibayin ang relasyon ng Amerika at Pilipinas ngayong taon. Kasabay ng pagbisita ni Hegseth ang pagsasanay ng mga Navy ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA malapit sa Bajo de Masinloc. Namataan ang isang Chinese warship bagamat nagmasidla at hindi lumapit. We were able to detect the presence of a Chinese frigate and we were able to challenge them. There was a time around mid-noon, they actually attempted to maneuver closely, but again we challenged them and we asked their intent and then they altered their course. Para sa GMA Yan, no? Diba? Makikita natin kung ano yung mga ginagawa ng China. Nakikialam, nakikisali sila. So kayo, anong masasabi niyo dyan no, sa mga balita na yan? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright?
So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's a Mobs TV. Peace. I'm out.